Cine Recap PH. Maligayang pagbabalik sa Cine Recap PH. Warning, spoilers ahead. Ating tutunghayan ngayon ang kwento ng bulag na eskremidor na ipinaghihiganti ang pagpatay sa pamilya ng nakilala niyang inosenteng babae. Ang pelikulang ito ay ipinalabas taong 2022 na pinamagatang Eye for an Eye, The Blind Swordsman. Bago tayo magpatuloy, paki-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat. Nagsimula ang kwento sa isang pasugalan kung saan ang isang bulag na si Cheng Yi ay masyado nang nananalo sa sugal. Isang lalaki ang lumapit sa kanya na nagngangalang Gao Fei, at hinamon itong pag nanalo siya madudoble lahat ng napanalunan niya, pero pag natalo siya ay puputulan nito ang kamay niya. Pumayag si Cheng Yi sa kasunduan, subalit natalo ito sa laro. Alam pala ni Cheng Yi na dinaya siya nito, ngunit nagmamalaki si Gao Fei na siya ang banker at pinapaputol niya ang kamay nito. Pero nagalit ang may-ari ng pasugalan na si He Kuifeng dahil sa pandaraya nito at humingi ng tawad sa nangyari para ipagpatuloy ang paglalaro, subalit ayaw nang maglaro ni Cheng Yi matapos itong manalo ng malaki. Pag-alis niya sa pasugalan habang kasagsagan ng malakas na ulan, nakaramdam itong may sumusunod sa kanya. Sinundan pala ito ng may-ari ng pasugalan upang bawiin ang napanalunan niya. Agarang inatake si Cheng Yi ng mga tauhan ni He Kuifeng, pero laking gulat nilang magaling pala ito sa espada na ikinabagsak lahat ng mga tauhan niya. Isang buwan ang nakalipas sa pagpapatuloy ng buhay ni Cheng Yi. Isa pala itong bounty hunter na nanghuhuli ng mga kriminal sa iba't ibang probinsya. Sa tindahan ng alak, ilang mga kabataan ang nanggugulo sa lugar, pero ang may-ari na si Nian ay maunawain sa mga bata. Kasalukuyan din itong naghahanda dahil araw din ngayon ng kasal niya. Nang mapadaan si Cheng Yi, nakaamoy ito ng masarap na bagong bukas na alak, kaya balak niya sanang bumili. Ngunit hindi ito pinagbilhan ni Nian dahil para ito sa mga bisita nila. Aalis na sana si Cheng Yi, pero nakonsensya si Nian kaya inimbita na niya ito sa kasal niya para uminom ng libre. Dumaan na din si Cheng Yi, pero pinili niyang magbayad dahil hindi naman siya kamag-anak. Hindi ito tinanggap ni Nian, ang gusto niya lang ay batiin ito sa kasal niya. Pinasuyo din ni Cheng Yi na talian ang kabayo niya, ngunit laking gulat ni Nian nang mahulog ang isang taong nasa loob ng sako. Sinabi ni Cheng Yi kung sino siya at wanted ang taong dala niya. Kinalaunan sa kasal, habang nagkakasiyahan ang lahat, dumating ang kapatid ni Nian na si Nijun na ikinagulat ng lahat ng mga bisita dahil kilala itong masamang tao sa kanilang bayan. Ganun pa man, masaya si Nian sa pagdalo ng kapatid sa araw ng kasal niya at ipinakilala ito sa napangasawa, subalit dahil sa pagdating nito nagsialisan ang mga bisita nila bukod kay Cheng Yi. Nang mapansin nito ni Nijun, pinigilan niya ito sa pag-inom at inalam ang pagkakilanlan niya, pero hindi umiimik si Cheng Yi. Nang hamunan niya ito, mabilis na binunot ni Cheng Yi ang espada niya na ikinagulat nito at binalaan na mag-ingat sa paggamit ng espada, saka agarang umalis para puntahan ang kabayo dahil nakaramdam na din ito ng lasing. Kinagabihan ng magising ito, may napansin siyang kahinahinala sa kasalan. Nang puntahan niya ang lugar, naabutan niyang patay na ang mga dumalo sa kasal. Naabutan niya din sa loob si Nian na nakahandusay. 4 na oras pala ang nakalipas, dumating ang grupo ni He Kuifeng para hulihin si Nijun dahil may ugnayan ang mga ito noon. Dumating din si Yuan Ying ang namumuno sa kanilang grupo. Pinaghahanap nila si Nijun dahil saksi ito sa ginawa nila, kaya gusto nila itong iligpit. Humingi ng pagkakataon si Nijun na mabuhay at nangakong wala siyang ibang pagsasabihan. Ngunit nang makita niyang sinaktan ng kapatid at pinatay ang asawa nito, ay doon na ito lumaban sa kanila. Pero nahuli ito ng tauhan ni Yuan Ying at kinuha ang kapatid. Gusto niyang iligtas si Nian, subalit pinatamaan ito ni Yuan Ying ng panang dahilan ng kamatayan nito at pinagsamantalahan ang kapatid niya. Nagka-trauma si Nian sa nangyari sa kanya, kaya tinulungan ito ni Cheng Yi bago umalis. Kinalaunan narating na ni Cheng Yi ang pagdadalhan ng kanyang bihag. Nagulat ang namamahala sa bayan na mayroon pang katulad niya. Ipinakita ni Cheng Yi ang poster ng nasabing wanted, subalit hindi kamukha ng bihag niya ang nasa larawan. Tinanong ni Cheng Yi ang isang pangalan sa punong bayan. Nang ituro niya ito, agarang pinabagsak ni Cheng Yi ang lalaki, kung saan lumabas ang katotohanan na iyon ang totoong wanted na nagtatago lang bilang lingkod bayan sa pagpapatunay ng dala niyang bihag. Pagkatapos ibinigay kay Cheng Yi ang pabuya sa pagkakahuli sa wanted, pero bago ito umalis inulat niya ang pagpatay sa pamilya ng nagtitinda ng alak.
Nang magtungo ang punong bayan sa lugar na abutan niya si Nian na wala pa din sa sarili sa nangyari, nalaman niya ding mula sa pana na ang pamilyang Yuan ang may kagagawan, maimpluwensya ang pamilyang Yuan kaya hindi maibibigay ng punong bayan ang hustisya sa pagkamatay ng pamilya niya. Nagulat si Nian na ganun na lang ang takot ng punong bayan sa Yuan kaya sinabi nitong siya na lang ang maghahanap ng magbibigay ng hustisya para sa pamilya niya. Pinigilan naman ito ng punong bayan dahil maaari itong mapahamak sa balak niya at isinisisi sa kapatid niya kung bakit sila umabot sa ganun saka ipinahuli niya rin ito sa mga kawal. Habang paalis na sila nasa tabi lang ng daan si Cheng Yi, sinabihan niya ang punong bayan na alam nila pareho ang katotohanan, ngunit wala daw itong pakialam at pinagpatuloy ang pagdakip kay Nian. Doon na nagalit si Cheng Yi kung saan pinabagsak nito ang lahat ng kawal ng punong bayan upang iligtas ang inosenteng babae, binalaan naman ito ng punong bayan na hindi siya dapat masangkot sa kaguluhan na iyon pero tinuluyan na ito ni Cheng Yi at pinakawalan si Nian. Nakiusap ito sa kanyang tulungan siyang maghiganti at handa daw itong magbayad, hindi pumayag si Cheng Yi dahil isa siyang bounty hunter hindi mamamatay tao. Nagmakaawa naman si Nian na isama siya nito sa pag-alis niya kaya napilitan na si Cheng Yi na isama ang babae sa paglalakbay patungong luyang upang doon balak maghiganti. Makalipas ang ilang araw na paglalakbay narating na din nila ang bayan, kumain na muna sila habang pinapaalalahanan ni Cheng Yi si Nian sa mga dapat niyang gawin upang humingi ng tulong, ibinigay naman ni Nian ang huling gawa niyang alak bilang pasasalamat bago ito umalis. Samantala, ang isang kilalang tagapagtanghal ng bayan na si Lady Qin ay kaibigan pala ni Cheng Yi. Ito ang nag-ayos kaya nahuli niya ang wanted na nagtatago bilang lingkod bayan. Si Lady Qin din ang nagbibigay sa kanya ng mga susunod na misyon bilang isang bounty hunter upang makaipon para ipangpagamot sa mata niya. Sa gitna ng pag-uusap ng dalawa isang sugatang lalaki ang dumating na nagtatrabaho sa pamilyang Yuan. Paalis na sana si Cheng Yi ngunit nang marinig niya ang patungkol sa Yuan napahinto ito. Ikanwento ng lalaki na may isang babaeng nanggulo sa kasagsagan ng pagbibigay ng pamilya Yuan ng handog sa balak pakasalan ng kapatid ni Ying na anak ng pamilyang Go, isang makapangyarihang pamilya sa bayan, nasugatan siya nang pigilan niya ang babaeng nanggulo. Galit na galit ito sa babae at ininsulto kaya nagalit si Cheng Yi sa lalaki na ikinagulat ni Lady Qin. Nang malaman niya ang mga nangyari binalaan niya si Cheng Yi na huwag masangkot sa gulo lalo na sa pamilyang Yuan na isang maimpluwensyang pamilya sa kanilang lugar, ngunit hindi sumang-ayon si Cheng Yi kaya nagalit si Lady Qin at pinasimulan na ang paghahanap sa susunod niyang misyon. Subalit naisip ni Cheng Yi ang kalagayan ni Nian, hindi na ito tumuloy sa pag-alis at nagtungo sa pasugalan upang alamin sa may-ari kung nasaan ito. Agarang pinuntahan ni Cheng Yi ang lugar kung saan may nakaharap itong kakaibang nilalang na mabilis gumalaw, pero dahil sa lakas ng pandinig ni Cheng Yi nagawa niya itong mapabagsak at hinanap si Nian. Nakita niya itong nakalagay sa isang kulungan na pinapahirapan, naramdaman niya rin na buhay pa ang nakalaban kaya doon na niya ito tinuluyan at agarang dinala si Nian sa tahanan ni Lady Qin. Dahil sa nangyari maaari itong madamay sa ginawa niya kaya pinahanda na niya ito para sa agarang paglalakbay upang makalayo sa lugar, ngunit gusto ni Lady Qin na sabay-sabay silang umalis. Alam na pala ni Cheng Yi na hindi na talaga magagamot pa ang mata niya, binigyan lang ito ni Lady Qin ng dahilan para magpatuloy sa buhay pero gusto ni Cheng Yi na bigyan ng hustisya ang inosenteng tao na masyado nang nahihirapan kahit wala namang ginagawa dahil sa mga makapangyarihang pamilya. Pumayag na si Lady Qin na umalis kasama si Nian at nang makalayo na sila, nagpaalam si Cheng Yi para bumalik na sa bayan at binili na alagaan si Nian. Kinalaunan dinukot ni Cheng Yi si He Kuifeng at pinahirapan upang malaman ang dahilan kung bakit pinatay ni Yuan Ying ang pamilya ng nagtitinda ng alak. Inamin ni He Kuifeng na upang mapakasalan ang anak ni General Go nagnakaw si Ying ng perlas mula sa hukay ng Panginoon ng Tang Dynasty bilang handog at pagkatapos pinatay ang lahat ng nakakaalam kabilang ang namamahala sa paghuhukay na si Ni Jun pero tumakas ito. Nang malaman niya ang lahat naglagay si Cheng Yi ng pain upang lalo itong mahirapan bago umalis. Nalaman naman ni Yuan Ying na nakatakas ang bihag nilang babae, pinadukot niya si Gao Fei upang malaman ang kinaroroonan ni He Kuifeng. Sinabi rin itong dinukot ito ng isang bulag na may taglay na abilidad.
Nang marinig ito ng tinulungan ni Lady Chin, itinuro nito ang kinaroroonan niya, pero pagdating nila sa lugar doon nagumana ang plano ni Cheng Yi na patayin si He Kuifeng sa pamamagitan ng pagbukas ng pinto. Samantala naisipan ni Lady Chin na bumalik para tulungan si Cheng Yi, pinatuloy na niya si Nian sa paglalakbay at agaran na itong bumalik. Pinahanap ni Yuan Ying sa mga tauhan ang tagapagtanghal nang malaman niyang may kinalaman ito sa bulag na hinahanap niya. Habang pabalik na si Lady Chin ay doon na ito nahuli ng mga tauhan niya. Samantala, nagtungo si Cheng Yi sa tahanan ng pamilyang Go upang makausap ang general, abala sa pagkain ng mga tauhan ng general, pero tumigil ang mga ito at nilapitan si Cheng Yi. Kasalukuyan namang bihag na ngayon ni Yuan Ying ang tagapagtanghal at pinapahirapan, pero patuloy pa din itong pumapalag kaya lalo itong pinahirapan ni Ying. Sinabihan ito ni Lady Chin na ito na ang magiging katapusan niya dahil ang akala niyang bulag ay isang magaling na mandirigma na mag-isang nagpanalo sa digmaan noon, napabagsak naman ni Cheng Yi lahat ng kawal ng general. Nang makarating ito sa silid ng general, doon na niya nakausap ito at nagpakilala. Sinabi niya ang mga nalaman sa ginawa ng pamilya Yuan, dahil doon nagpadala ng kawal ang general sa pamilyang Yuan upang hindi na ituloy ang kasalan. Galit na galit ang kapatid ni Ying sa nangyari dahil sa kapalpakan nito, pero lumaban si Ying at pinatay ang kapatid niya na namamahala sa pamilya nila. Kinabukasan sa bayan ikinagulat ng lahat nang makita ang katawan ni Lady Chin na wala ng buhay. Kasalukuyan namang nagpapanggap na nagdadalamhati si Ying sa pagkamatay ng kapatid upang makuha ang pamumuno sa pamilya. Ibinalita din kay Cheng Yi ang karumal-dumal na pagpatay kay Lady Chin ng isa sa mga taga-sunod nito, kung saan nakaramdam si Cheng Yi ng galit at hinanda ang sarili. Kinalaunan dumating ito sa tahanan ng pamilyang Yuan, nakahanda na rin pala sila sa pagdating niya at ibinigay ni Yuan Ying sa mga tauhan ang pagtapos sa kanya, kung saan agarang sumugod ang mga eskremidor na wala namang kahirap-hirap na napabagsak ni Cheng Yi. Nang maubos niya ang lahat ng mga tauhan nito, pumasok siya sa loob ng templo at nakalaban niya ang isang babaeng eskremidor na kanang kamay ni Ying. Tinamaan naman ito ng pana mula kay Ying kaya ginawa niyang pansalag ang babae, pero pinatay ni Ying ang kasamahan upang matamaan din ito ng pana. Mabilis na pinapatamaan ni Ying si Cheng Yi ng pana niya at agarang nagtatago kaya doon na ito bumagsak, pero nang tutuluyan na siya nito hinatak ni Cheng Yi ang espada niya at doon niya ito natamaan. Pinatalsik niya rin ito palabas at tinanggal ang mga nakabaon sa kanya, saka pinuntahan si Yuan Ying sa labas at doon na niya ito tinuluyan. Dumating din ang kabayo niya upang sunduin ito. Samantala lahat ng naipong pabuyan ni Cheng Yi bilang bounty hunter, ibinigay niya ito noon kay Lady Chin upang ibigay kay Nian para sa pagbuo niya ng panibagong buhay. Sa huli, patuloy na namumuhay si Cheng Yi bilang isang bounty hunter na nagtatago sa pangalang Ghost Killer. Dito na nagtatapos ang ating kwento, sana nagustuhan nyo. I-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat sa panunood, hanggang sa muli. Paalam!